spoken words, poetry. Tapos may mga iba rin nag-tweet kasi minsan na parang, ang ganda po ng spoken word poetries nyo. Parang yun, kapag plural, guys, spoken word poem, spoken word poems, hindi spoken word poetries. Yun lang. Alala lang. So, hindi, bata pa kasi yung art form so madali siyang, may tendency talaga yung mga tao na mali yung sabihin. So, okay lang naman yun. Okay. Sino ditong nanonood ng On the Wings of Love? Yay! I want TV nyo na lang pag uwi yung episode tonight. So, pang-common misconception, noong May 20, ngayong May 2015, shit, oo nga, 1 year later. May 2015, maglaglag ko. Wait lang, Okay. So nung May this year, sobrang nakakatuwa kasi so isang performance ko ng isang tula na hindi ko ipa-perform tonight ay nag-viral. So, yung hindi patatawarin. Anyway, pabebe ang po. Finishing. So, yun, nag-viral siya. Tapos parang, for some reason, akala ng mga tao, parang kaya ako napasama sa On the Wings of Love dahil doon. Pero hindi nila alam kaya ako nasama sa On the Wings of Love dahil mababa yung TF ko. Tapos, kilala ko na kasi yung director since college. Kaibigan ko yung si Direk Antoinette Hadaone ay kasama ko sa isang org. Lintik naman ko. Bahala na si Bando. So, si Direk Antoinette Hadaone ng On the Wings of Love at dating ko Dadana ay kaibigan ko mula sa isang college org. Pagkatapos, originally, ang sabi niya sa akin, dito, gusto mo bang magsulat? Ay, hindi pala ganun pagkakasabi niya. Gege, magsulat ka para sa teleserye ko, JB, ganyan. Tapos para sabi ko, wala kang trabaho. Ganito lang, patula-tula, na hindi naman napagkakaritaan pa ng gusto noon. Sarap. Dito, sabi niya sa akin, parang so magtrabaho ka, sa akin magsulat ka. Sabi ko, sige game. Ganyan. Tapos parang a month later, tumawag. So, naka-on na ako, ganyan. Malapit na kaming mag-meeting para sa On the Wings of Love. Ito-plot na namin yung mga mangyayari sa pilot. Baba ka ng baba, tangkinan mo. Sorry guys, palamura talaga ako. Dito, bigla siyang tumawag ulit sa akin, tapos sabi sa akin, Gege, kailangan ko ng friend ng other guy, ikaw na lang, si Albi Casino yung other guy. Tapos parang sabi ko, talaga? Okay, sige, game. Tapos, hindi na ako nagsulat. Binitawan ko na yung writing position kasi mas malaki yung pera sa pag-arte. So, ayun, tapos nakakatuwa lang kasi eventually, Sir Dale and Renal learned about my video, going viral noong May. So parang sabi niya, pinatawag niya ako, tapos sinabi niya na, incorporate natin yung ginagawa mo na pagtula sa show. Tapos ikaw rin yung magsusulat. So parang, yay! Biglang, ang saya lang kasi nangyari na, kumbaga, yung tinanggihan ko dating trabaho, nagagawa ko pa rin ngayon for Otwal habang umaarte. This is the first poem na pinerform ko sa On the Wings of Love. Grabe itong tula nito, ang sarap siya. Millennials. So para sabi sa akin na ano tawag dito? As in, kasi fan ako ng show. So wala pa akong episode na hindi napanood. So kumbaga,
kumbaga, kaya sinasadya ko na, na magkaroon ng, kumbaga medyo sumakto sa mga nangyayari talaga ng show. So, ginagawa ko, binabasa ko yung script, tinatanong ko sa mga tao kung ano nang nangyayari sa mga panahon na to, ganyan. Tapos ibabase ko doon yung tula na isusulat ko. Tapos ito yata, sobrang bilis kong naisulat, para ko siyang tinailang. Ay, sorry, may kumakain. Sorry. So yun, napakabilis ko siyang naisulat. Wala, yan tuloy nahiya ako. Sana maibigan ninyo. Sampung bagay na natutunan ko mula sa mga umiibig. Una, napakatamis ng mga simula. Nang mga umaga na ang bumubungad sa iyo ay ang kanyang mukha. Nag-aalusal ka ng kilig. At pagdating sa gabi ay baon mo siya hanggang sa paghimbing dito. Dito mo matututunan ng tunay na kapangyarihan ng isang ngiti. Ng ibang kamay na humahawi sa iyong buhok. Ng mga mata na sumisisid sa iyong kaluluwa. Pangalawa, napakadaling maging kampante at masanay sa pagmamahal. Ang malunod sa kapangyarihan ng kami, ng sila, ng tayo, ang makalimutan ng pangangailangan ng ako, ng kanya. Paano naman ang kanya lang? Paano naman ang ako? Napakadaling malunod sa akala ng iyo ay mananatiling iyo. Pangatlo, mapapagod ka. Pero pang-apat, ang tunay na pag-ibig, hindi naman dapat sinusukuan, di ba? Pero pang-lima, ang tunay na pag-ibig ay hindi parating sapat. Kapag ang mga pakpak na binigay nito sa iyo ay bumigat at naging kadenang ni ayaw kang patayuin. Kapag ang langit na minsang nilipad mo ay naging kulungan na nasa iyo naman ang susi at kandado, pero ayaw mo pa rin lisanin. Pang-anim, ang pinakamabagsik ng apoy ay mamamatay. Maghanda ka sa sakit. Pero huwag kang mag-aalaga ng galit. Ito ang pangpito. Iiwanan kang puno ng sugat at pilat at paltos nito. Iiwanan ka nitong abo. Pangwalo, maghanda ka sa wakas. Pangsyam, alam ko, parang hindi ka pa talaga handa sa wakas, pero wala naman kasi yata talagang nagiging handa sa wakas. Pero nandyan na siya, ang wakas at sa wakas. Pang-sampu, mahalin mo pa siya. Sa tingin, sa tanaw, mula sa abo na iniwan ng dati ninyong apoy, mahalin mo pa siya. Pero kapag ang pakpak ng dati ninyong pag-ibig ay naging gapos na, kapag ang langit sa puso mo na minsan mong nilipad ay binilanggo ka, mahalin mo siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, bitaw na.